Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay isang epiko na pinamagatang Prinsipe Bantugan. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng bininggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang epiko. Ito ay pinamagatang Prinsipe Bantugan. Si Prinsipe Bantugan ay kapatid ni Haring Madali ng Kaharian ng Bumbaran. Dahil sa kanyang katapangan, walang na sa Bumbaran. Bukod sa pagiging matapang ni Bantugan, siya pa rin ang nagahari at namamayani sa puso ng maraming mga kadalagahan. Dahil sa inggit sa kanya ng kanyang kapatid na si Haring Madali, ipinag-utos nito na walang makikipag-usap kay Bantugan at ang sino mang makikipag-usap sa kanya ay nang malaman ito ni Bantugan, siya ay labis na nagdamdam at dahil sa laki ng kanyang pagdaramdam, siya ay nangimang bayan. Dahil sa matinding pagod sa paglalakbay kung saan-saan, si Bantugan ay hanggang sa siya ay abutin sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Nang matagpuan siya ni Prinsipe Datimbang at ng kapatid nitong hari, sila ay nagulumihanan sapagkat hindi nila kilala si Bantugan. Tinawag ng magkapatid ang konseho upang isangguni kung ano ang kanilang dapat gawin. Habang sila ay nag-uusap, isang loro ang dumating sa bulwagan at sinabi sa kanilang siya ay galing sa kaharian ng Bumbaran at ang mabunying Prinsipe Bantugan ng Bumbaran. Nang magbalik ang loro sa Bumbaran ay ibinalita niya kay Haring Madali ang ni Bantugan. Kaagad lumipad sa langit si Haring Madali kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang ni Bantugan. Samantala, dinala naman ni Prinsipe Datimbang ang ni Bantugan sa Bumbaran. Pagbalik ni Haring Madali ay pinilit niyang ibalik ang ni Bantugan. Nang muling mabuhay si Bantugan ay nagsaya ang lahat at nagbago si Haring Madali. Nang mabalitaan ni Haring Miskoyaw, kaaway ni Haring Madali na si Bantugan ay lumusob si Haring Miskoyaw kasama ang marami niyang kawal sa Bumbaran. Dumating ang pangkat ni Miskoyaw sa Bumbaran na kasalukuyang nagdiriwang dahil sa pagkabuhay na muli ni Bantugan na hindi nalalaman ni Miskoyaw. Natigil ang pagdiriwang at ito ay napalitan ng pumailan lang sa himpapawid si Bantugan at siya ay nakipag sa mga dahil sa karamihan ng mga tauhan ni Miskoyaw at kagagaling lamang ni Bantugan siya ay nanghina hanggang sa mabihag na ang kanyang mga subalit unti-unti ring nagbalik ang kanyang lakas ng makapagpahinga. Sa kanya at muling dahil sa mga higit siyang naging malakas hanggang sa lahat ang mga pagkatapos ay dinalaw ni Bantugan ang palibot ng kaharian ng Bumbaran at pinakasalang lahat ang kanyang mga katipan at sila ay dinala sa kanyang kaharian. Sinalubong sila ni Haring Madali ng buong katuwaan at muli lahat ay nagdiwang. Nabuhay ng maligaya si Bantugan sa piling ng kanyang mga babaeng pinakasalan.
Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Prinsipe Bantugan, isang epiko. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!